Sa mga nakaraang taon, muling naging sentro ng usapan ng Tomahawk sa Indo-Pacific. Hindi dahil bago ito, kundi dahil ang ganitong klase ng missile ay muling inilalagay sa gitna ng modernong tensyon. Sa Pilipinas, naiulat ang deployment ng US Typhoon Missile System, isang ground-based launcher na kayang magpakawala ng Tomahawk cruise missiles at SM-6 missiles. Dahil dito, agad itong binatikos ng China dahil ang Tomahawk ay may kakayahang tumama sa malalayong target mula sa riyon. Pero bago pa ito napunta sa usapan ng Pilipinas, matagal nang may kasaysayan ng Tomahawk sa totoong digmaan. Kung gusto mong maintindihan kung bakit malaking usapan ang missile na ito, tapusin mo to. Ang Tomahawk ay hindi ordinaryong missile. Isa itong long-range cruise missile na ginawa para tumama sa target mula sa malayong distansya. Unang naging kilala ito noong Gulf War sa Operation Desert Storm noong 1991. Doon ginamit ang Tomahawk laban sa mga air defense sites, command centers, power plants at iba pang strategic targets. Sa unang pagkakataon, ipinakita nito ng isang missile ay kayang umatake ng malayo bago pa makapasok ang maraming aircraft sa mapanganib na airspace. Pagkatapos noon, paulit-ulit na ginamit ang Tomahawk sa iba't ibang operasyon. Sa Balkans, ginamit ito laban sa air defense at communication targets. Sa Iraq noong 2003, daan-daang Tomahawk ang ginamit sa opening phase ng invasion. Sa Afghanistan, ginamit ito sa unang bahagi ng Operation Enduring Freedom. At sa Syria noong 2017, 59 na Tomahawk missiles ang pinakawalan ng US laban sa Shayrat Airfield. Ibig sabihin, bago pa ito naging usapan sa Pilipinas, ang Tomahawk ay matagal nang ginagamit sa tunay na operasyon. Hindi ito concept weapon, hindi ito display. Ito ay isang sandatang paulit-ulit nang ginamit sa modernong digmaan. Ang tunay na lakas ng Tomahawk ay nasa kombinasyon ng range, precision at low-altitude flight. Hindi ito ballistic missile na umaakyat ng mataas bago bumagsak. Ang Tomahawk ay cruise missile. Ibig sabihin, parang maliit na unmanned aircraft ang galaw nito. Lumilipad ito ng mababa, sumusunod sa terrain, at dinisenyo para mas mahirap makita ng radar. Kaya nitong ilunsad mula sa barko, mula sa submarine, at ngayon, mula rin sa ground-based launcher tulad ng Typhoon. Dito nagiging mahalaga ang deployment sa Indo-Pacific. Dahil kapag ang isang launcher ay kayang magpakawala ng Tomahawk, hindi na kailangang lumapit ang barko o aircraft para umatake. Ang mismong missile ang lalapit sa target. Sa modernong digmaan, malaking bagay yon. Dahil habang mas lumalakas ang air defense, mas delikado para sa aircraft ang pumasok sa unang wave ng attack. Kaya ang Tomahawk ay madalas ginagamit para sa opening strike. Target ang radar, command centers, air defense, runways, at critical military infrastructure. Bago pumasok ang ibang assets, Tomahawk muna ang nagpapahina sa depensa. Dito pumapasok ang Pilipinas, hindi bilang main topic, kundi bilang bahagi ng mas malaking larawan. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng Indo-Pacific, malapit sa Taiwan, malapit sa South China Sea, at malapit sa mga lugar na sentro ng tensyon. Kaya nang dumating ang Typhoon missile system sa Pilipinas, hindi lang launcher ang nakita ng mga bansa sa paligid. Ang nakita nila ay posibilidad na ang Tomahawk ay magkaroon ng forward presence sa riyon. At yon ang dahilan kung bakit mabilis itong naging sensitibong usapin. Dahil kapag ang missile na dating inilulunsad mula sa barko at submarine ay may ground-based launcher na sa riyon, nagbabago ang calculation ng bawat bansa. Sa tingin mo, ang Tomahawk ba ay mas epektibong deterrent o lalo lang itong pinapainit ang tensyon sa riyon? Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon malaking pangalan pa rin ang Tomahawk. Kung gusto mong makita pa ang ganitong klaseng military breakdown, mag-subscribe ka
At i-comment mo kung anong susunod na sandata ang gusto mong talakayin.